May ano, may cheerleading. Oh, yan. Oy! Oy! Oy, yan na, yan na! Yan na, putik, batang-batak! 55! Angat mo, angat mo! Angat mo! Woy! Inangat! Inangat! Batang-bata! 55, mga tulongges! Mga kulto na to, mga hayop. Yung mga OFW sa daig! Mga tanga kayo! Mukha kayong tanga! Sabi nga nung mga nagme-message sa akin tingin na daig, naiiya na raw sila lumabas ng bahay. Kasi kinaiiya nila maging Pilipino. Mga tanga-tanga-tanga daw yung mga Pilipino na nandyan. Tinatawanan daw ng mga asawa nilang foreigner. Oh, tinatawanan ng mga asawa nilang foreigner kasi nga daw po, kung ano-ano daw pinaggagawa. Putik nakakaiya. Pinokat na improve. Rain or shine po tayo dito. Pilipinas. Yes! Alam niyo po, ang palagi kong sinasabi, ang tunay na ang susi sa pagbabago, ang mga Pilipino dito sa Europa. Nung aking sinulong ang universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, yan ay dahilan dahil ako'y nakatikim ng benepisyo ng universal healthcare nung ako'y nag-aral dito sa Europa. Alam ninyong mga Pilipino sa Europa ng kalusugan, karapatang pantao, obligasyon ibigay ng gobyerno, hindi palimos galing sa politiko. Alam nyo, bilang mga Pilipino sa Europa, ang edukasyon, karapatan, hindi palimos ng mga politiko. Kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Kinakailangan sabihan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga mahal sa buhay na sa Europa ang gobyerno nagbibigay serbisyo sa mga taong bayan, hindi ginagawang negosyo. Bakla! Umuwi ka na, bakla! Mukha ka na nabubulok! Tamo yung itsura mo, masangsang! Oh. Anong sabi ng bangag? Talagang inaamin niya na bokya sila sa Ay, mag-subscribe kayo kay Trixie Villa, mga Bengay. Mag-subscribe po kayo kay Trixie Villa, kay Carclea, kay Big Stocks. Yan po mga babae nating reactor. Okay? Marami na po tayong babaeng reactor. Mag-subscribe po kayo sa kanila. eleksyon dahil sa dalawang bagay daw. Una, sobrang pamumulitika. Pangalawa, di raw ramdam ng tao ang serbisyo galing sa gobyerno. Busisiin natin, abay sa wakas, may tamang sinabi ang bangag. Dahil totoo, sobrang pamumulitika ang dahilan kung bakit bokya ang kanyang mga kandidato. Pero ang sobrang pamumulitika galing sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanais na maulit ang kasaysayan na Marcos forever at ang nais niyang Talaga, mauulit yan, tanga bakla. Pag naulit yan, mamamatay ka na! Patay, patay, patay. Patay, patay, patay. Patay, patay, patay. Mamamatay ka na! Tandaan mo yan, Roque. Kapag na-extend si BBM, mamamatay ka na. Patay, patay, patay. Bantot, bantot, bantot. Patay, patay, patay. burahin ang Duterte sa ating bayan. Anong sa ating bayan? Sa buong mundo, buburay namin ang Duterte. Patay, bakla, bakla.
Akala ba niya, nung pinakulong ang Tatay Digong dito sa dahig, magkakaroon muli ng Marcos forever? Ang nangyari, goodbye Marcos Part 2. Araw na lang ang binibilang. Tama o mali? Oh, ang tagal na yan, Roque. Anong ilang araw na lang? Ilang beses mo na sinabi yan, pusang ang makambak lang, mabantot, masangsang, inutil. Ilang beses mo na sinabi yan, ilang araw, anong petsa na? Lagi na lang ilang araw na lang. Kaya mga bobo na yung mga DDS eh. Lagi, ilang araw na lang. Eh, sabi ni Macaron sa'yo, ulul ka, Roque! Ulul ka daw! Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa. Ang aking sasabihin sa kanya, Juloy! Ikaw ang presidente! Ikaw ang may sala sa sobrang pamumulitika dahil ikaw gahaman sa kapangyarihan, walang katapusan ang iyong pagdanais na mangurakot at magpasasa sa pwesto. Tama mali? Tapos sasabihin niya, ayaw na namin ng politika, tayo'y magkasundo na. Payag ba kayo? Hindi! Anong sagot niyo sa kanya? Correct. Bangag ka, alis ka. Yan ang walang takot na kasagutan ng mga Pilipino dito. Roque, wala na kayong visa. Tanga ka. Wala, alam mo, Roque. Alam mo, yung mga DDS na nandiyan, yung mga tatanga-tangang OFW dyan, yung mga tatanga-tangang mga Pilipino dyan, yan ang mabibilog mo, tanga. Ilang beses yun ang pinagplanuhan, ang dami ng plano, Roque. Lagpas 50 na yata yung plano yung mamamagsak si BBM. Sino pa rin ang presidente? Bongbong Marcos pa rin. Sino ngayon ang nakakulong? Yung sinasabi niyong matatanggal, makukulong si Marcos, si Digong finger licking good. Sino ang papaniwala sa'yo? Sino maniniwala pa sa'yo kundi ang mga DDS na tatangang OFW dyan? Dito sa Europa. Bangag. Dito sa Europa, merong tunay na demokrasya. Bangag. Dito sa Europa, hindi mo sila masusupin. Kaya ang sagot, bangag ka, alis ka. Sayang na naroon. Ma'am, maya-maya magsalita ka rito. Ang galing ko, mambus ka. Mas magaling ka mambus ka kaysa sa akin. Wala, katawa mo Bibigay ko sa iyo, Mike. Para kamoy pa siya Mas mo. epektibo ka, ma'am. Ting! Tapos, ang sabi niya, hindi raw nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. Diyan siya nagkamali. Kasi akala niya, merong serbisyo. Ang katotohanan, walang nararamdamang serbisyo kasi walang serbisyong binibigay. Mantakin nyo, pinagyabang 5,500 flood projects. Anong nangyari nung nag-ulan? Bobo ka, Roque! Tignan mo yung Davao! Ganun ka kabobo! Titirahin mo na naman si Digong. Tignan mo yung Davao! Baha!
baha, baha, baha. Bakla, baha, baha. Ha? Nakita mo ba ngayon? Ayaw umalis ng baha sa Davao, tanga. May ganyan ka pa? Gumaganyan ka pa? Ha? May 5-5 flood control ka pa. Yung Davao, nasa na 51 billion. Tanga, tanga, tanga. Oh. Yung sa Davao. Ngayong oras na to, hindi pa rin umuupa. Tanga ka. Naging lawa ang buong Pilipinas. Yan ba ang hindi naramdaman ang serbisyo or wala talagang serbisyo? Meron ba wala? Yan ang katotohanan. Walang serbisyo. Pwede ba lahat kayo umuwi at lahat kayo mambuska gaya ng ginagawa nyo ngayon? Nang sa ganon, mawala na ang mga Baka sa'yo, man yung karata. Kapit na. Yan ang katotohanan. Walang nararamdamang serbisyo, wala ka naman kasing ginagawa. Palagi kang high. Sino? And yet, ang sabi niya, ang solusyon, pag-resignin ang mga gabinete. Okay, lagi patong nila. Bakit gabinete? Sino ang dapat mag-resign? Sino ang dapat mag-resign? Putik, nakakahiya to mga ano na to. Nangaabala kayo ng ibang bansa. Hindi nyo na binigyan ng kahiyan yung ano. Hindi nyo na binigyan ng kahiyan talaga yung Netherlands. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga tiga Netherlands, nahihiya na. Hindi na nga sila nagpapakilalang Pilipino. No. Hindi na sila nagpapakilala. No, I'm Malaysian. Hindi na sila nagpapakilala. Tinanong ng isang ano daw tinanong daw yung kakilala ko Uy, kabayan, ikaw ba yan? What? I don't understand. I'm Malaysian. Uy, Pilipino ko Pilipino ko What? No, Malaysian. Duterte tayo. Duterte. What? I don't no. Hindi na sila nagpapakilalang Pilipino daw. Kasi nahihiya sila sa Pilipino. Nahihiya sila na sabihin Pilipino sila kasi nga yung mga kaibigan nila mga foreigner, pinagtatawanan daw ang Pilipinas. 'Di ba? Dahil alam nila yung ICC, alam nila yung kalakaran ng ICC, na ang ICC kinukuha lang talaga niyan pag may reklamo, unang-una may nireklamo diyan, nag-prosper yung reklamo. Umaga normal na sa mga tiga Netherlands na may pupunta ng ICC. Eto mga Pinoy lang daw, tatanga-tanga, tapos sumasamba pa raw sa karton. Sabi pa nung dapat si Pope Giampo, si Pope Francis, nilagyan din nila ng ganyan, mga karton-karton. Parang mas sinasamba pa nila si Digong kaysa kay Pope Francis. Di ba? Talagang talagang dila betlog daw talaga Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung palpak ang mga bungang kabinete dahil palpak ang puno ng bangal. Akala ba niya magbabago ang Pilipinas kung bago ang gabinete pero wala pa rin sa tamang pag-iisip ang presidente? Wale. Halika nga, bakit ka na rito? Tayong dalawa na rito? Ano ang pangalan mo? Ibang klase. Ha? Taga saan ka? Luxembourg! Wow! Napakaganda ng Luxembourg. Hindi pa ako nakakarating dyan.
pwede niyo akong kidnapin papunta ng Luxembourg. Okay? Tapos, 4 na oras, ha? from here. Oo. At anong papakain mo sa akin? Lechon. Maraming papakain sa akin. So ang katotohanan, kahit sino pang italaga niya bilang gabinete, kahit anong nawa ni Ante Claire, kahit anong pagsisinungaling, Grabe, no? Sikat na talaga si ano eh, no? Sikat na talaga si Yusik Claire eh. Sikat na sikat. Shoutout Yusik Claire, ha? Shoutout sa'yo, shoutout. Grabe. Talagang nasasaktan sila eh. Talagang nasasaktan sila kay Yusik eh. Lagi nilang binabanggit hanggang sa panaginip nila kasama si Yusik Claire eh. Tama, Diabaklatik. Alam mo, Roque, bago ka mamamatay, ikaw baklang Diabaklatik ka, ha? Gumawa ka na ng mabuti, mamamatay ka na eh. Ha? Bago ka mamatay, Roque, gumawa ka ng mabuti. Sa mga magsasaka, oh, ayusin mo yung problema mo sa magsasaka. Lang gravel kang Diabaklatik. wala pa rin serbisyong makukuha mararamdaman dahil walang serbisyong ibinibigay. Bakit walang serbisyo? Ako po, galing ng Kongreso, Nulinsa. Party list. Wala akong kontroladong kontratista, wala akong kontroladong district engineer, walang kita sa infra. Pero noong mga panahon na yon, ang sabi ng Wala daw siyang kita, putik kang kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha na ito, no? Wala daw siyang kita. Ikaw, itsura mo. Mukha kang kalyo. naglingit-ngit sa galit. Every time isasayaw natin yan, lalo na yung butot. Akala naman niya, palibasa, sinampahan ako ng non-bailable na kaso na walang katuturan. Akala niya, titigil na tayo sa bangat. Ay, Roque, may sasabihin pala ako sa'yo bago ko makalimutan. Baklang naagdas na Diabaklatik. May update pala ako sa'yo. Nakalimutan ko, bakla. Ito ha. Bakla, para lang sa kalaman mo. Police have arrested one of the correspondents of former presidential spokesperson Harry Roque. Ha? In qualified human trafficking case tied to an illegal online gambling operation in Pampanga. Harry Roque, yung mga kasama mo, nakakulong na. Ha? Yung mga kasama mo, bakla, nakakulong na. At syempre, alam mo na yung kasunod. Ha? Ayan o. Inaresto na. Diba? Inaresto na ang mga kasabwat mong hayop kang baklang mabantot ka. Alam mo na siguro ang kasunod. Ha? Alam mo na ang kasunod. Ikaw na, Diabaklatik. Ha? Ikaw na, hayop ka. Baklang masangsang. Ha? Pagdating mo sa kulungan, sumayaw-sayaw ka. Ha? Puwet-puwet. Puwet-puwetean ka na doon. Okay, dito naman tayo. Siyempre, hindi mawawala yung nagbuhat ng karton. Magsasalita yun. Dito tayo. Tignan natin yung nagbuhat ng karton. Mga kulto talaga, oh. Kung ano pinaggagawa, oh. Kulto talaga, eh, no? Saan ba yung campaign manager natin, men? Saan na yun? Ayun, ayun na, nakita ko na, oh, campaign manager, oh. Yung nagbuhat ng karton, magsasalita yan. Yan, nagbuhat ng karton. Yan na. Ubukan daw yan.
Kita nyo mga sigaw? Vice President Robin na to. Sara Duterte, Vice President Robin. Oh, Bongo, Vice President ba to? Aba! Gandang labanan to ah. Gandang labanan to. Eto na po. Eto na po. Ang caretaker ng karton ni Digong. Ayan o, kita mo. Katabing-katabi. Ang senador ng bayan, mabuhay! Mabuhay mga mahal kong kababayan. Maging sino ka man! Maging sino ka man! Isang Maging sino ka man? Putek, wag kang mag-isip. Wala ka nun. Senador na walang kwenta, meron tayo ngayon. Ang ginagawa po niya ay tigabit-bit ng karton. Sumisweldo na lang pag ganon-ganon. Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! ulang hapon po sa inyong lahat. Hayaan niyo po ako makapaghayag ng aking pasasalamat po sa inyo sapagkat ang ating pong PDP laban ay naging matagumpay. Yes! Lalong-lalo na po sa mga boto po ninyo. Yes! Solid na solid po lahat ang ating mga bayaning OFW sa lahat po ng mga dual citizen. Ay, shoutout Tokis. Nagyan mo si Tokis. Shoutout Tokis. Carclea. Shoutout Barat Boy. Ng mga Pilipino, hindi niyo po pinabayaan ang mga kandidato ni Digong. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ngayon po, Mukhang kakanta pa yata. Parang kakanta to. Wag na, Robin. Putik naman, no. Sayang naman sweldo mo. Ang sweldo po ni Robin, 348,000. Pag ganyan-ganyan lang. kasi po, alam naman po natin na sa matagal na panahon, ang ating pong mahal na dating Pangulo, magmula po nung March hanggang ngayon, ay nakapiit pa. Naging matagumpay ho tayo sa eleksyon. Ang sabi nga nung abogado niya ay protest vote. Nakakuha po tayo ng magagandang boto. Yes! Pero, hindi po natatapos doon. Sapagkat ang tunay pong pakikibaka, pakikipaglaban, nandito po ngayon sa Netherlands. Kung inyo pong mapapansin, ma'am, hello. Kung inyo pong mapapansin, yung perception, yung pagtingin ng mga lokal, ng mga tiga-Netherlands sa atin, ay parang ang dating po, tayo ay niloloko lang. Tayo ay sumusuporta. Robin, tingin sa inyo na Netherlands, tatanga-tanga kayo. Anong niloloko? Tingin sa inyo ng tiga Netherlands, ito sasabihin ko sa'yo, Robin. Mukha daw kayong tanga dyan sa pangunguna mo. Ha? Yan ang sabi ng mga tiga Netherlands. Kasi nga, normal na sila sa kanila na may nakukulong dyan ng mga kriminal. Kasi ICC nga eh. International Criminal Trial Court eh. Oh. Kaso, may mga tanga na mga katulad nyo na nandyan na may pa-stage pa na tatanga-tanga, luluga-luga. Sa isang Pangulo na gumawa ng genocide. Yan po ang perception dito. Sapagkat tinatalo tayo ng propaganda ng mga komunista. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na mayroong propaganda dito ngayon. Kaya po, pagkatapos po nating manalo nung nakaraang eleksyon, hinihingi ko naman po sa inyo na tayo po ay magbukas ng ating mga bibig. Tayo po ay makipag-usap sa mga lokal na tiga-Netherlands. Kung kayo po ay tiga-Europa, punta Paris, marami ang tiga-Paris dito. Kayo na po ang maging ambassador ni Digong. Putek, makakausapin nila yung lokal. Bagong strategy ah. May bago silang strategy. Ang gagawin po nila na binabas na nila mismo ang Netherlands government.
Ayan na po ang bago nilang strategy. Ibabas nila ang Netherlands government. Paano gagawin nila? Gusto nilang sabihin na bakit daw po yung Netherlands ay malaya sa mga karapatan, ay malaya sa mga, yung mga ganyan, yung mga karapatang pantao, malakas daw po sa Netherlands. Pero dito daw po, bakit pumayag daw ang Netherlands government na magkupkop nang wala namang kasalanan? Yan po. At saka, yan na ang bago nilang motibo. Netherlands government na babakbakan nila. Para malaman daw ng Netherlands government na bakit daw po ganun sila. Pinayagan nilang kunin si Digong ng ICC. Akala ko ba malakas sila sa karapatang pantao? Ganun na ang motibo nila ngayon eh. Diba? Ang galing eh, no? Hayop eh. Ibang klase. At saka nga pala may papaalala ko sa mga OFW dyan. Kung di kayo tatanga-tanga, okay? Uuwi din kayo dito. Tandaan nyo. At pag uwi nyo dito, kukuha kayo ng mga requirements. Mga alipin lang kayo eh. Okay? Tingnan natin kung makaalis pa kayo. Kailangan, kung ano po yung ginagawa ng propaganda ng mga komunista, kailangan gawin din po natin yun. Kausapin natin ang... Ikaw ang komunista eh. Di ba inamin mo sa video, komunista ka? Ikaw ang mag-asikaso niyan. Di ba? Robin, ikaw na mag-asikaso niyan. Komunista ka eh, sabi mo eh. At bukod doon, wala ka namang kwentang senador eh. Marami kang oras kay Digong eh. Personal, yung mga taong makakatabi nyo, kung sino yung mga kasama nyo sa trabaho, kung sino yung mga nanliligaw sa inyo, kung sino yung mga mahal ninyo, kung sino yung mga kamag-anak. Ma'am Cheche, sabi ni Ma'am Cheche Boreche, pag nagkasala ka dito, walang paki-pakiusap. Oh, tama. Diba? Ng mahal ninyo. Ipaliwanag po natin kung sino si Digong. Sapagkat Ipaliwanag nyo, si Digong po ay pumatay ng 30,000. Si Digong po namingger ng katulong na natutulog. Si Digong po, ang favorite meal po ni Digong, ang favorite meal niya ay itlog ni Xi Jinping. Yan, paliwanag nyo. ang alam po nila, puro kasinungalingan. Hindi po nila alam na si Digong ay isang bayani sa atin. Putik talaga, Robin. Ang tigas ng mukha mo sabihin yan. Ang tanga ng senador na to talaga. Sobrang tanga na to. Robin, gumising ka. Nagluluga na yung utak mo. Kapal ng mukha ni Robin nung sinasabi niya bayani, paano na yung biktima ng EJK? Pag sinasabi mo yan, Robin, sa senador, anong iniisip ng mga biktima ng EJK? Kapal ng mukha ni Robin. Kapal ng mukha. Alam niyo po, may kwento ko lang. Ang mga tiga-Europa, mahal na mahal nila ang mga katutubo. Dahil sa matagal na panahon, naging Ayun, si Ma'am Cheche, nandun yan eh. Sa may Netherlands si Ma'am Cheche. Oh. Sabi niya, nagtataka nga sila, pinagtatanggol ang kriminal. Kaya nga, Mami Che, eh. Ayun yung sinasabi ko dito. Marami na nagpipm sa akin na nakahiya na po kami dito. Hindi na po kami nalabas, Boss Jolo. O bakit? Eh, sa mga palengke, pinag-uusapan yung mga nagrarally sa park. Pati daw yung pangalan, binago, Duterte Park. Hindi naman daw sila tiga dito. Titigas daw ng mukha ng mga Pilipino.
Tapos ngayon, di ba, nakita nyo? Tapos ngayon po, gumawa ng Duterte Cemetery. Kinumpleto na eh. Tulungan po yung mga yan eh. Pagkagal na panahon, sila yung mga nagpunta sa mga bansa, in-invade nila, bumabawi po sila ngayon. Ang gusto nila, sila yung magpakita ng example. Ngayon, pwede po natin sabihin dito sa mga puti na si Digong, yan po ay dugong Bangsamoro. Ibig sabihin, yan po ay katutubo. Tandaan po natin, marami namang pangulo na nagkaroon ng kaso, hindi ba po? May na si Robin, no? Si Robin. Pupunta pa yan ng impeachment. Puti ka nung aasahan mo. Kita nyo na? Narinig nyo? May impeachment tayo. Ganyan ang sinasabi niya. Tapos sabihin, di sila mag-iinibit. Ay, putang. Pero hindi pa po masakit na siya lang ang nakulong sa ibang bansa. Hindi pa po natin iniisip Dahil kay BBM. bakit yung mga ibang pangulo na nagkaroon ng problema, si Digong dinala pa dito sa ibang bansa. Hindi po ba parang discrimination na yan? Hindi ba po dahil siya ay Bangsamoro, kaya siya dinala dito? Marami pong question. Marami po tayong pwedeng pagmulan ng usapan sa mga dayuhan dito. Sa mga banyaga, sa mga puti. Na sa matagal na panahon, si Digong ang nakipaglaban sa karapatan ng Bangsamoro. Sino po ba ang Bangsamoro sa matagal na panahon? Sino po ba sila? Sila po ang inapi, meron historical injustice, halos inupos ang mga Bangsamoro. Pero nung dumating ang ating mahal na Pangulo na sinasabi nilang author ng genocide, pero itong Pangulong ito ang nagbigay ng otonomiya sa Bangsamoro. Siya po ang pumirma ng BARM. Yan po yung mga bagay na pwede natin i-share sa mga puti. Yung sinasabi ninyo na pumatay ng maraming tao, yung tao na yan ang nagbigay ng kalayaan doon sa mga Bangsamoro sa amin. Oo nga. O sabihin na natin, inano niya yung Bangsamoro. Pero pumatay pa rin siya ng maraming tao. Ano yun? May immunity? Ang tanga-tanga mo naman, Robin. Ha? So, pag tinulungan yung Bangsamoro, may immunity na siya sa EJK? Pusang ama ka naman, oo. Ano yun? Pwede ba yun? Nasa konstitusyon ba natin yun? Tinulungan mo yung Bangsamoro, kaya ligtas ka na sa EJK. Ayop naman talaga, oh. Sabi ni Ruby, oh, si Duterte kilalang kilala sa EJK killing. Totoo yan. Diba? Unang-una nung pinapatay nila yung mga kababayan natin, ang mga European national broadcaster, pinagmumura pa nga ni Digong dito. Kaya kilalang-kilala ang ginawa ni Digong. Alam na alam ng European broadcaster yan, yung mga BBC, pinagmumura nila yan dito eh. Oh, kaya yun ang pagkakilala kay Digong, demonyo po talaga. At hanggang ngayon, demonyo. Hindi po yan dapat nating kalimutan. Ang ating mahal na Digong, nakikipaglaban, laban sa mga oligarkiya. Sino ba po yun? Yung mga mayayaman. Yes. Si Digong lang ang tumayo. Oh. Ayaw nga magbayad ng mga tax ng mga yan, di ba? Oh, si Villar. Oh, nasaan si Villar? Si Michael Yang. Oh. Si Villar, si Michael Yang, oh. Pinaglolo ko mo kami. Pero si Digong, kailangan po natin ipaliwanag ito sa mga nandito. Kasi wala nang problema eh. Sa mga Pilipino, wala nang problema. Panalo na tayo sa kababayan natin. Panalo na tayo. Oh, wala pala kayo. Panalo na pala sila dito eh. Panalo na eh. Oh, patay kayo dyan. Patay kayo dyan. Anghel pala si Digong dito. Anghel daw eh. Panalo daw eh. Oh, senador yan ha. Panalo na pala eh. Oh. Panalo pala sa atin si Digong eh.
Tutuwa pala tayo eh. Ang kailangan nating makuhang puso, yung mga nandito sa Europa. Kailangan, kasi po, wala na sa kamay ng Pilipinas kung mapapauwi si Digong. Wala na sa kamay ng Pilipinas. Nandito na po sa kamay ng mga European. Kaya, ipaliwanag niyo po sa kanila kung paano ang suporta nilang binibigay sa mga Palestino. Dapat ganun din ang ibigay nilang suporta dito sa laban natin kay Digong. Dahil si Digong ay biktima ng masamang publicity. Ayop. Masamang propaganda. Black propaganda. Ayop, si Digong pala propaganda. Pusang... Oh! Grabe. Ang talino ng senador na to. Nako. Kailangan natin sabihin sa kanila na hindi totoo yan. Yung sinasabi ninyong pinatay niya, mga kriminal, mga halang ang kaluluwa. Oh, yan, narinig nyo ha. Yung 7 years old, yung 3 years old, mga kriminal daw yun. Oh, ayan ha, sa bunganga ni Robby nagsabi yan. Oh, ayan ha, sa bunganga ni Robby nagsabi yan. Siya nagsabi niyan ha. Mga kriminal daw, yung 3 years old, 5 years old, 7 years old. Oh. Oh. Ganyang kabobo yan. Yung mga pinatay daw ng Digong, nako, biro mo inamin niya oh. Inamin niya. Bobo, di ba? Yung pinatay daw ni Digong, mga kriminal. Eh di sinabi mo rin, pumatay si Digong. Robby, nag-iisip ka ba? Nag-iisip ka ba talaga? Pinapanala mo na si Digong dyan. Inamin mo rin na pumatay siya. Sa tingin mo ba okay lang pumatay? Okay lang pumatay, Robin? Putik na buhay to. Mga durugista na pumapatay ng mga bata. Nang re-rape ng matatanda, pagkatapos rape, pinapatay. Ninanakawan. Hindi po tayo pwedeng puro ganito lang tayo, makikita tayo, kakanta, magsasalita. Hindi po, nasa kalsada ngayon. Oh, yan ha, inamin niya. Inamin, nilaglag si Digong. Pinatay talaga ni Digong. Oh, yan ha. Oh. Oh. Imbis na makatulong ka, pinerwisyo mo pa. Ang pakikibakan natin, kumausap tayo ng mga puti, kahit hirap ako mag-English, I will English for you. I will explain to you. Yes! We will help Every night, every day, especially to Finally a daw, beautiful woman. finally. Alam niyo po, bihira lang dumating ang isang Rodrigo Roa Duterte sa atin. Hindi na po yan, baka hindi na maulit. Isang tatay natin, boyfriend ng karamihan, lolo ng karamihan, bihira na po yan. Tatay ng bayan, opo, maging proud tayo. Yes. Na kapag kinukwento natin sa ibang lahi kung sino si Digong, kailangan maramdaman po nila yung nararamdaman natin. Kasi marami nagtatanong ba? Bumalik ka na naman dyan, anong ginagawa mo dyan? Teka muna, bakit? Masama ba ako? Ang dami kong kaibigan dito. Saka wala pa si Digong dito sa Netherlands, Dutch na ako. Yes. Tambay na ako dito. Kaya wag niyo akong questionin ba't ako nandito. Dutch boy ako eh. Grabe, no? Kawawang Pilipinas, ang bobo ng senador. Grabe. Grabeng senador to. Hindi na bobo to, nuk-nukan na to.
Stupid. Kaya po sana, explain nyo po. Ako naman nasa mic ngayon. I know the Dutch people can hear me. I am the symbol of second chance in our country. Some people say that our past president is a bad man and he killed a lot of criminals. Well, I am a criminal. I am an ex-convict. Putik talaga, oh. Proud na proud. I am a criminal. Lupit, man. Ay. Alam mo yung nararamdaman ko ngayon? Para akong kumain ng Slurpee ng 7-Eleven. Ganong kasakit yung ulo ko ngayon. Grabe. I am proud criminal. I was given I am the symbol of second chance in our country. Some people say that our past president is a bad man and he killed a lot of criminals. Well, I am a criminal. I am an ex-convict. I am a criminal. Ayo. Kaya to. Buhay natin na to. Tama. Alex, pag nakita ni ano to, pag nakita kayo ni Kiko, Pangilinan, wow, criminal. Wala nang pag-asa yung Pilipinas. I was given a second chance by this president. That is not true that he is killing criminals. That is not true. That is from the liars. That is a political attack on him. Tama. That's right. I am telling you this because I am a bad boy before. I am triple X. I'm triple X. Not the porno, ha? I'm ex-bad boy, ex-rebel. Ako po yung naging rebelde rin, kaya kilala ko po ang mga komunista. At ako po, alam nyo naman, ex-convict ako. Pero hindi ko po yan. I'm telling you this because I am proud of it. No, I'm not proud of it. I'm telling you because Digong gave me a second chance. And now Yes. I am a senator. Yes! If Digong is a bad man, then I will be 6 feet under the ground. But he's not a bad man. He gave me a chance. So all the things that you hear are all lies. Right. And that lies came from a person who wants to be a vice president, but Digong did not accept him. That is the story. You all know who's that man. Hindi na nanalo. Yeah. That guy never won an election. Right. So, my dear brothers in humanity, especially here in Europe, I know you are fighting for the rights of a lot of people in a lot of countries. I hope you could see now, for how many months we are here, we are knocking at your hearts, and we are telling you, deep inside our hearts, that you have imprisoned a very good man, and that is a very wrong thing. You have in your prison a man who brought us hope, Yes, that's true. who brought us order, Exactly. who made us proud that we are Filipinos. Yes! So I hope one day you will make us happy
Because one day, the Netherlands will release our dearest President Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Mahal Alak ng bungutik. Grabe, no? Ganyan po kalala. Era po, ganyan po kalala. Ganyan kalala. Ayan na po ang bagong plano nila ngayon. Netherlands naman, ang Netherlands na. Natapos na sila sa Pilipinas. Netherlands naman po ang tatargetin nila. Ayun. Yan po ang senador natin. Walang kwenta. Pinaka. Ang sakit sa ano, no? Ang sakit sa paningin.